Marami talaga tayong matututunan dito sa ongoing trial. Lalo na itong issue ngayon. Ano ba ang pagkakaiba ng leading at misleading question? Ayan o. Pakinggan nyo itong balitang ito at ipinaliwanag po nitong isa sa mga eksperto sa batas. Dahil po ang trial ay napakahalaga, lalo na impeachment itong pinag-uusapan. Impeachment trial against Vice President. Leading and misleading question. Constitutional law expert na si Attorney Lulu Reyes. Ang leading questions ay deklaratibo at pinahihintulutan sa cross-examination o pagtatanong ng abogado sa testigo ng kabilang partido upang i-test ang katotohanan sa testimonya ng testigo. Ang leading questions ay mga tanong na maaaring sagutin ng oo o hindi. Bawal ito sa direct examination o kapag ang sariling abogado ng testigo ang nagtatanong dahil dapat ang testigo ang nagsasalaysay ng katotohanan. So sa cross-examination, pwedeng i-test nung kabilang abogado by asking leading questions na declarative in form just to see whether or not the witness is telling the truth or is in fact competent to make that testimony. So yan, yes or no question yan. Ganon ang style pagdating sa cross-examination. Ilan sa halimbawa ng leading questions sa isinagawang cross-examination ni Attorney Ferrer sa State Auditor ng Commission on Audit ay tungkol sa pagiging independent ng komisyon. COA should be free from political pressure. Tama? In your opinion? COA po is an independent body. Opo, independent. Free dapat siya from legislative interference. Opo, independent po ang COA. Samantala, mahigpit namang ipinagbabawal ang misleading question sa kahit anong uri ng paglilitis, cross-examination man o direct. Ayon kay Attorney Reyes, maituturing na misleading ang isang tanong kung pinipilit nito ang testigo na sumagot ng oo o hindi lamang sa isang napakakomplikadong tanong na kinakailangan ng explanation o paliwanag. Kailan natin sinasabi na misleading yung questions? Unang-una, misleading siya kung pinipilit niya yung testigong sumagot ng yes or no lang, pero yung tanong or question, napaka-complex, kailangan ng explanation. So, yan, nangyayari yan, nakita natin in the past during the impeachment trial, pag kino-cross-examine yung ibang witnesses, ang haba-haba ng tanong, compound questions, ang dami-daming pwedeng isagot, tapos pinipilit nila yung witnesses na, yes or no, no. answer only in yes or no. Ano talaga yan? Yan, misleading yan. Isang klase pa ng misleading question, mini-misquote or tinitwist yung sinabi ng witness earlier. Halimbawa, sinabi nung witness na hindi ko po sinama yan sa aking audit review kasi hindi siya na-submit. So, misleading, sasabihin mo, hindi mo yan kasi sinama dahil ayaw mo lang na isama. So, tinitwist na yung statements ng witnesses. Gate pa ng constitutional law expert. Minsan, yun yung sinasabi rin ng presiding judge Presiding officer na si Escudero. Ay, mali pala yun. Ibig sabihin, kung gustong sumagot ng testigo, pabayaan lang. Huwag i-insist na yes or no. Kasi pag sinabi mo yes or no, talagang parang harassment yun eh. Mabuti lang, hindi ako magtestigo. Pag ako nagtestigo siguro sa ganyan, makikipagtalo ako. Hindi ako papayag ng ganun. Kasi pag sinabi, ang sagot yes or no lang, abay, kandali. Ba't mo pa kinuha ng testigo? Ikaw palang masusunod. Dapat kasi, tama yung sinabi na Attorney Lulu Reyes. Huwag i-insist na yes or no ang sagot kasi magiging misleading question talaga yun. Gusto mong emphasize na yung tanong mo, ay ito yung sagot. Mag-yes or no ka na lang. Yung pala yun. So, mag-abang tayo. Leading at misleading question, dapat nasa lugar lang. Cross-examination, hindi pwede ang misleading question. Huwag obligahin yes or no ang sagot. Abay, mga senador judge, kaya din po yung dapat alam nyo ito. Sabi ni Atty. Lulu Reyes, hindi pwedeng pilitin ng yes or no ang sagot. Hayaan mo mag-explain ng testigo. Ayan. Lalo pa naman ito, impeachment trial ito. Wala akong makukulong dito. Pag napatunayan na guilty, matatanggal si Sara. Kung walang ebidensya, not guilty, so hindi siya matatanggal. Walang makukulong dyan.
Kaya huwag niyong obligahin ang testigo na kung anong gustong isagot para sa inyong tanong. Ha? Ayan po yan. So, pwedeng gamitin ang yes or no na sagot sa mga ibang pagkakataon. Pero sa cross-examination, magiging misleading talaga ang tanong kapag pinilit na kung anong gusto mong isagot, yes or no. Wow! Ayan, isa sa nalaman natin. Kaya mga senador judge, mag-aral din kayo. Kasi pinipilit nyo, kaya pala ganyan ang sagot mo dahil yan ay yung opinion. Aba, ang testigo hindi pwede magbigay ng opinion. Kung ano ang kanyang nakita sa dokumento, yun ang kanilang desisyon. Irespeto natin kung ano ang kanilang desisyon. Huwag mo sabihin yung desisyon na yun ay opinion nila. Hindi. Yun ay kanilang paniniwala base sa kanilang pagsusuri at pag-aaral. Auditor yun eh. Laging sinasabi, di ba natin nadidinig kay Escudero at saka doon sa mga abogado, opinion mo yan. Wala yan sa dokumento. Wala yan sa policy. Aba, hindi ganun. Merong sariling desisyon base sa pag-aaral ang isang tao base sa kanyang obligasyon. Katulad yan, auditor, sa budget ng gobyerno, budget ng taong bayan, may karapatan yan magdesisyon kung sabihin niyang tama o mali. Hindi pwedeng hindi siya magdedesisyon, kaya nga siya auditor eh. Siya yung magsasabi ng tama o mali ang pinaggamitan. Tama o mali ang dokumento. Tama o mali ang paggamit ng pera. Pagka pinagbawal yung desisyon or yung kanilang opinion or ang tawag ito, yung kanilang yung desisyon, abay maliligaw sa katotohanan. Kaya tamang-tama Atty. Lulu Reyes, salamat at may natutunan ako sa iyo dyan. At yung ating nakikinig, hopefully nga nakinig na tuturin. Pati kayo mga senador judge, mga abogado, ayan po. Leading at misleading question, ingatan nyo. At huwag niyong i-twist yung sagot ng mga testigo na minamali nyo dahil ang tingin ninyo, opinion. Wala sa dokumento. Yun hong mga nagdidesisyon, mayroon yung karapatan mag-decide base sa kanilang pagsusuri at pag-aaral kung tama o mali ang paggamit or pinagamitan ng pera ng bayan. Huwag nating kalimutan, pera ng bayan ang pinag-uusapan dito. Lahat tayo may-ari nito. Lahat tayo ay complainant. Hindi pwedeng Pilipino ka, hindi ka complainant dito. Para sinabi mo hindi ka nagbabayad ng buwis. Buwis ng taong bayan ito. Kaya kahit sino, kahit yung mga defense council, magiging complainant din sila dahil sila nagbabayad din ng buwis. Buwis galing sa mamamayan ang 612.5 million pesos confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President at Department of Education ng panahon yon na pinag-uusapan. Kaya katotohanan, katarungan, at pananagutan pag napatunayan. Okay? Huwag niyong i-twist yung mga sagot ng testigo. Huwag niyong iharas ang testigo. Huwag niyong linlangin ang mga Pilipino nanonood. Mabuti nila't may mga abogado katulad ni Atty. Reyes nagpapaliwanag for information. Walang personalan. Katulad ng aking mga channel. Tayo nagpapaliwanag lang base sa katotohanan at ating nakikita, naririnig, binibigyan natin ng observation at opinion. Walang personalan.